Magandang araw! Ako si Carmela Francis A. Castro. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagiging mabuting magulang. Kasama natin ngayon ang aking tatay, si Tatay Carlo. Magandang araw, Tatay Carlo. Magandang araw, Carmelo. Tatay, meron lamang po ako ilang katanungan. Okay, Melo. Unang katanungan, ano ang mga katangiang dapat taglain ng isang mabuting magulang? Ako, Carmelo, bilang iyong ama, bilang tawag mo sa akin ay Tatay Carlo, meron akong tinatawag na 3Ps. Kailangan ko kayong i-provide, i-protect, at i-pastor. Ibig sabihin, kailangan na po-provide ko yung basic needs nyo, kagaya ng food, clothing, shelter, saka yung sa schooling nyo. Ngayon, to protect, kailangan kong protektahan ng pamilya sa any panganib na pwede natin kaharapin everyday. Lastly, kailangan ko kayong ipastor o kailangan kayong pangaralan ng mga magagandang asal at kung paano sumunod o gumalang sa nakakatanda o rumispeto sa ibang tao. Ayan ang unang tatlong katangian na dapat meron ng isang ama o isang magulang na kagaya ko. Ano ang mga karaniwang suliranin ng mga magulang sa pagpapalikli ng kanilang mga anak at paano nila ito nasosolusyonan? Ngayon, Carmelo, ang isa sa pinakamalaking suliranin ng naming mga magulang is paano tututukan ng mga bata sa paggamit ng mga gadgets. Sobrang exposed kasi sila ngayon sa social media. So, hindi na laging nababantayan ng magulang kung ano ang napapanood, ano ang naririnig ng mga bata sa social media gaya ng YouTube. So, paano namin yan nasusolusyonan? Binibigyan lang namin sila ng limitadong oras ng paghawak ng iPad o paghawak ng cellphone. Ngayon, minomonitor din namin o tinitignan namin yung mga search history nila kung ano yung mga pinapanood ng aming mga anak. Tapos nun, para malimitahan tong oras na to, binibigyan namin sila ng ibang activity gaya ng pagdodrawing, pagsiswimming o paglalaro sa mga pinsan nila or sa labas ng bahay. Sa imbis na lagi lang silang nakahawak ng gadgets. So sa panahon ngayon, yan ang nakikita ko bilang tatay na number 1 na nagiging suliranin ng mga magulang. Ano ang mga paraan upang mapaunlad ang relasyon ng magulang at anak? Isa dyan, Carmelo, ay ang pagsisimba tuwing linggo. Dapat ang buong pamilya ay nagkakaroon ng oras para sa Panginoon para umaayos ang kanilang relasyon sa isa't isa. So, kailangan tayo ay God-centered sa family. Pangalawa, after magsimba, nagbabanding din ng pamilya every weekend. Pwedeng kumakain sa labas, nanonood ng sine, nagpupunta sa resort para mag-swimming or nag-out of town or nagbabakasyon. So, bukod doon, dapat meron tayong pagsasalo-salo sa mga okasyon na magkakasama. Sa ganong paraan, nabibigyan ng oras ng magulang ang anak, nagiging maayos ang kanilang relasyon dahil napag-uusapan ng maraming bagay. Ang mga epektibong paraan upang matutunan ng mga bata ang mga tamang asal at maging mabuting mamamayan. Diyan sa tanong mo na yan, anak, ang best na magagawa ng iyong tatay ay maging ehemplo sa iyo. Kahit pangaralan kasi kita, kung hindi ko naman ginagawa yon bilang iyong ama, malamang maligaw ka din ng landas. So dapat si tatay, mabuting ehemplo, sumusunod sa batas, may takot din sa Diyos, maging mabuting tao, nang sa ganon, pag nakikita mo yung ginagawa ni tatay, kokopyahin mo siya or gagayahin mo. Kasi ang unang idolo mo at ni Maya, kayong mga anak namin ni nanay, ay kaming mga magulang. So kung mabuting tao ang mga magulang nyo, most likely magagaya niyo yan bilang mga bata. So kailangan maging role model muna kaming magulang sa inyo. Na ang mga paraan upang maprotektahan ang emosyonal na kalusugan ng mga anak sa panahon ng krisis o pagsubok.
Sa pamilya natin, Carmelo, meron tayong batas. Ang batas na yun ay tinatawag na no secrets. So, dahil walang sikreto ang bawat isa sa pamilya, pag naka-experience kayo ng pambubuli, nare-report nyo agad sa aming mga parents nyo, nakiklear namin sa school or nakakausap agad namin yung mga guro nyo. Kung halimbawa ayaw nyo makigroupings at walang gustong makipag-group sa inyo, ganun din yung nangyayari. Natatawagan agad ng nanay nyo si teacher para magkaroon kayo ng group. Kumbaga, dahil nga no secret sa pamilya natin, napiprevent natin na mangyari yung mga krisis at pagsubok sa bawat isa. Kasi parang nagiging open lahat or nasusolusyon na natin ang mga ganyang klase ng challenges or pagsubok nga. Hindi lang sa inyo, pati sa aming mga magulang, dahil nadi-discuss natin lahat ng bagay, nagkakaroon tayo ng maiging solusyon. So, ang sagot ko dyan talaga is prevention is always better than cure. So, sa imbis na hintayin natin yung krisis at pagsubok ngayon, na ipiprevent na natin siya kasi nasasabi nyo na or nai-report nyo agad sa aming mga magulang nyo at napag-uusapan na namin yan ng nanay nyo at naaayos natin. Maraming salamat, Tatay. Wala naman, Carmelo. Laging tandaan, maging mabuting bata at sumunod sa mga magulang. Paalam!